Malaga may sakit. Sina Brother Daniel, tsaka yung asawa niya, si Brother Kelvin, may sakit daw siya. At saka ibang kapatid na palagi natin kasama. Anyway, tayo po'y dumako na sa ating mensahe sa hapong ito. Ang ating mensahe po ay patungkol sa the narrow way. So makikita natin ito po isang crossroad, dalawang hiwalay na daan. Yung isa, maganda yung daan, maluwang. Yung isa, pangit at makitid. Ito po yung makikita natin ang ilustrasyon na yun sa banal ng sulatan. Actually, ito po ay matatagpo po natin sa ayaw niya, wala. Teka muna lang, naghangi ata siya. Ulitin natin. Sabihin po niya, ito ay isang makitid na daan. Kung titignan lang po natin, pag dito ka dumaan, maraming dadaan dyan kasi maluwag, tsaka maganda yung daan. Pero sa kabila, makipot, makitid at pangit yung daan. Sinasabi ng Panginoon na kakaunti lang kanyang maliligtas. Hindi dahil sa mahirap hanapin yung kaligtasan, pero ayaw maligtas ang tao. Yun ang makikita natin. Sapagkat ang kaligtasan, ito ay available sa lahat. Ito ay binibigay ng Panginoon sa lahat ng tao. Kaya sa namatay, ay para sa lahat. Ito ang kagustuhan ng Panginoon. Ito po sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ito po ang kalooban ng Diyos. Lahat ng mga tao ay maliligtas. In other words, kung lahat ng mga ang gusto ng Diyos ay lahat ng mga tao ay maliligtas at hindi ka naligtas, yun ay dahil ayaw maligtas, di ba? Dito sa 1 Timothy at chapter 2, verses 3 and 4. Ito'y mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Nagnanais na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan ng nagkagustuhan ng Diyos. Pero dahil tayo binigyan ng kalayaan o free will ng Diyos, hindi rin niya mapipilit Diyos. So, nasa sa atin kung gusto nating maligtas o hindi. Masahe po natin ang talata. Binasa po ni Brother Richard kanina. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ito lang natin makikita. Yung kabaligtaran ng kasabihan, there is strength in numbers. Di baligtad. Dito yung marami ay mapapahamak. Pero sa kabilang banda, sapagkat makipot ng pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpon yun. So ang Panginoon mismo nagsabi, kakaunti lang kanya ang nakakatagpo ngayon. Hindi dahil hindi mo siya makahanap, kundi kunti lang ang gustong maligtas. Napapansin natin yan. Pag tayo nangangaral, halimbawa, mag-ipita tayo sa mga tao, sabihin natin, merong artista ngayon, maraming punta. Pero pag sinabi natin, merong pangaral ng Biblia, maswerte ka kung may pupunta, di ba? Doon natin nakikita ang pagkalahatang kaisipan ng mga tao sa mundo ito. Pero nagtataka tayo, bakit gano'n? Huwag tayo magtaka. Buwan pa ng simula, gano'n na. Kakaunti lamang sumusunod sa Diyos. It's a minority that obeys God. Hindi po yung karamihan. Tumingin tayo na halimbawa. Sa panahon po ni Adam, siya lang tapat. Kasi si Adam at saka si Eva, nagkasala sila. Pero si Abel lang kailang anak ng tapat doon sa apat. Dito po sa Hebrews chapter 11 verse 4, sa pananampalataya, ibig sabihin, sinasabi ng sumulat sa Hebreo, sa pananampalataya, ito'y pinagutos ng Diyos. Kasi nagtataka tayo bakit tinanggap ng Diyos yung ahit ni Abel, pero nireject ng Diyos yung ahit ni Cain. Sapagkat yung ginawa ni Abel ay yung tama.
Dito po sa Romans chapter 10, verse 17, sinasabi sa atin, ang pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Kung siya ay sa pananampalataya, ito'y pinag-utos ng Diyos. Usahin po natin. Sa 10:17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Kristo o salita ng Diyos. Depende po sa ating salin na ginagamit. Sabi rito lang, Hebrews chapter 11 verse 4, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos na higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Hindi natin pwedeng sabihin na si Cain ay hindi sincere. Kasi binigay rin niya pinakamaganda sa kanyang bunga ng kanyang mga halaman. Pero hindi yan tama. Ito po ang tama sa mag-aangin ng dugo ng hayop sa paningin ng Diyos. Pasin natin, nung panahon na yun, hindi kinakain ng hayop. Ang kinakain nila ay halaman. Masahin po natin, sa Genesis chapter 1. So bakit nag-aalaga sila ng hayop? Hindi man nila kinakain. Either na sa kailan damit o sa pagkain sa Diyos. Doon sa Genesis chapter 1. Dito sa verse 29, verse 30. Sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo kanya. So di sinabi na yung mga hayop pwedeng kainin. Kahit sa mga hayop, ganun din. Sa bawat mailat na hayop sa lupa at sa bawat ibon sa ipapawid at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hiniga ng buhay, ay binigay ko ang lahat ng halamang lutian bilang pagkain. Ito yung nangyari kanya. So, yung purpose ng pag-aalaga ng hayop, basically, para sa pagsamba. Kaya so, dapat ginawa ni Cain, ay humingi lang siya kay Abel at mag-aagin siya ng hayop. Kaya hindi tinanggap yung kanyang ahin at tinanggap yung kay Abel, hindi kay Cain. Sa pamagitan nito, siya'y pinuri bilang makwit at ang Diyos ay nagpatotoo sa pamagitan ng pagtangkap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, kaya may nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Siya'y patay na, pero yung kanyang ginawa ay nagtuturo pa rin sa atin. Yan ang ibig sabihin siya'y nagsasalita. Literally, imposible yun, patay na siya. Pero siya nagsasalita sa pamagitan ng kanyang mabuting halimbawa ng pagiging tapat sa Diyos. So siya lang tapat. Si Adam at saka si Eva, nagkasala sila. Si Cain, pinatay si Abel. So sa panahon na yun, siya lang ang tapat. So 1 out of 4, 25%, siya lang ang tapat sa panahon na yun, si Abel. Sa pagpampisa ng lahi ng mga tao. Siya Adam ay nagkaroon pa ng mga anak. Ito'y mahalagang malaman. Dahil nung si Cain ay pinalayas ng Diyos, nakakita siya ng asawa. Kaya nagtatanong sa galing ang asawa niya. Naglalang ba ng ibang lahi ang Diyos? Ano naging asawa niya? Hindi. Ang asawa ni Cain, either kapatid niya, o kaya pamangkin niya, kaya apo niya. Hindi natin alam kung ilang taon siya naglagbay doon sa pinuntahan niya. Pero basically, si Adam ay nagkaroon ng maraming anak. So Genesis chapter 5, basahin po natin. Ito ang aklat ng mga saling lahi ni Adam. Nang lalangin ng Diyos ang tao, siya'y nilalang sa langis ng Diyos. Lalaki, babae sila nilalang. At sila'y pinaspasan at tinawag na Adan ang kailang pangalan ng araw na sila nilalangin. Mahalaga yun. Nasabi niya, Adan ang kailang pangalan. Ganyan. Dahil siya mag-asawa. Nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkanak ng isang lalaki na kanyang kawangis ayon sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Noong ipinanak si Seth, wala na si Cain, wala na si Abel. Cain, pinalaya siya. So ito yung naging anak niya. Ang magaling araw ni Adam, pagkatapos na may panganak si Seth, ay 800 taon. So 800 plus 130, ang taon niya, 930 years old, siya na namatay. At nagkanak pa siya ng mga lalaki at ng babae. So, hindi lang tatlo anak ni Adam. Marami, hindi natin anak. So, hindi pakita natin sa Genesis 4:25, muli nakilala ni Adam ang kanyang asawa. Ito, pangungusap na yan, muli nakilala ni Adam
Kilala naman niya yung asawa niya. Pero ang ibig sabihin, kilala niya sexually. Pero yung nakilala niya ang kanyang asawa, siya ay nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat kanyang sinabi, binagyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya pinatay ni Cain. Nagkanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahon yun, ang mga anak ng tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. So yung lahi ni Seth, nung nanggaling kay Seth, ang nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. So hindi lahat ng anak ni Adam ay tapat. Ilan lamang ang tapat sa mga anak ni Adam. Yung anak ni Cain at iba pang mga anak ni Adam, hindi sila tumatawag sa pangalan ng Diyos. Yung lamang anak ni Seth ang tumatawag sa Diyos. Pagdating nga sa Genesis chapter 6, meron tayong mababasa at ang anak ng mga tao kanya, nakita nila na ang anak ng Diyos ay pamagaganda. Ang sabi ni Brother Rick noon, nung kami nag-uusap, mga higante raw yung kanya. Sabi ko, hindi. Yung mga anak ng tao, ito yung mga tao hindi tumatawag sa pangalan ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, ay yung mga tao tumatawag sa pangalan ng Diyos. So sa lahat ng mga anak ni Adam, yun lang nanggaling kay Seth ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So okay, hindi siya minority, hindi majority. Hindi natin alam kung gaano karami pa yung ibang anak ni Adam. Pero basically, yung nanggaling kay Seth ang naging tapat sa Panginoon noong panahon na yun. So again, hindi na yung minority. Sa panahon ni Noah, kung mabibilangin natin kung ilang milyon o ilang libong tao na nandun sa panahon, hindi natin alam. Pero ang alam natin, sa panahon ni Noah, ang tanging naligtas, ang tanging tapat sa Diyos ay si Noah at ang kanyang sambahayan. Wala lang yun. Wala. Bali tatlo anak ni Noah, si Noah at ang asawa niya, at yung tatlong asawa ng mga anak niya lalaki. So wala lang sila. So Genesis chapter 6 verse 5, majority ng mga tao sa panahon ni Noah ay masasama. Katulad sa panahon natin ngayon. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat tahakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama kanya. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at talumbay ang kanyang puso. Subalit si Noe nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. So yun lamang lahi ni Noe naging tapat sa Diyos. Yung majority lahat ng mga tao sa panahon na yun, tao sila naging masama. Kaya sila pinurusahan ng Diyos sa pamagitan ng baha. Ito ang lahi ni Noe, si Noe na lahing matwid at walang kapintasan ng kapanahonan niya. Kailangan natin walang kapintasan. Marami nagsasabi na ibig sabihin walang kasalanan, lamang tao gano'n. Walang kapintasan, generally speaking, wala kang masasabing masama laban sa kanya. Yun ang ibig sabihin. Pero tandaan natin, si Noe ang unang taong nalasing. Kasi walang kapintasan, pero meron siya nagkasala, siya nalasing. So sa kauna-una ang taong nalasing. Si Noe na laging matwid at walang kapintasan ng kapanahonan niya, si Noe lumakad na kasama ng Diyos. Sinasabing lumalakad na kasama ng Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Yun ay ibig sabihin. So, siya nagmatuwid. Tingnan ninyo, contrast. Majority, lahat ng mga tao, masama. Wala lamang magtid sa paningin ng Diyos sa panahon na yun. So, nang pinurusahan ng Diyos, ang buong isang libutan, pinatay niya ang lahat ng mga tao, wala lang, naligtas. Sipin natin, wala lang. Laban kung ilang libo, o ilang daang libo, o ilang milyon, ang mga tao sa panahon ni Noe. Sa 1 Peter chapter 3 verse 20, ito sabi niya, na noon ay mga Swahili, yun ang mga tao sa panahon ni Noe, na ang Diyos ay matyagang naghintay ng mga araw ni Noe. In other words, habang ginagawa ni Noe daw, nangangarami si Noe na sila magsisi sa kanilang kasamaan, pero hindi sila nagsisi. Matyagang naghintay, sabi nito habang ginagawa ang taong na noon ay kakaunti, sa makatay walong kaluluwa at ligtas sa pamamagitan ng tubig. Pag binabasa mo yung talata, parang walang paset, pero meron. Yung nung ginawa sila ng doon,
Hindi sila naligtas ng tubig. Yung physical nilang buhay ay naligtas sa doon. Pero paano sila naligtas ng tubig? Kasi kasunod niya, bautismo, di ba? Sa 1 Peter chapter 3, verse 21, ay bautismo. Tunay na kahawig kanya, yung nangyari kay Noe, ang bautismo ngayon, sa pamagitan ng tubig, ang nagliligtas sa atin. Paano yung walong kalaway naligtas sa pamagitan ng tubig? Naligtas sila sa pamagitan ng tubig sapagkat yung baha ay pumatay sa lahat ng mga makasalanan. So sila naligtas sa kawalungan na sila yung naligtas sa kasamaan, at sila nanatiling namuhay sa pananampalataya. Yun yung ibig sabihin, no? Sila naligtas sa pamagitan ng tubig. So ito po yung daw ni Noe na ginawa niya na napakalaki. Sa Sodom at Gomorrah, ito po yung pagkakataon. Ang kasalanan ng lugar na ito, actually, Sodom at Gomorrah, pero 4 na bayan yan. 2 malalaking syudad o 2 maliliit. 4 actually yan. Ang naligtas sa panahon na yon ay si Lot at ang kanyang 2 anak na dalaga. Sila naligtas. Actually, bago po nangyari na sunugin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, yung mga hanggel, 2 hanggel na pumunta roon, sabi niya kay Lot, magalang ka pa kanya ng kamag-anak mo kanya. Sapagkat gugunawin ng Diyos ang lugar na ito, sabi nila. Ang makikita natin, nakipag-bargain si Abraham. Hanggang nakarating sa 10. Pag nakasampo ka ng 10, matwid ka niya, hindi ko gugunawin ang lugar na yun, alang-alang sa 10. Pero 4 lang, nakita niya. So, dapat na ginunam ng Diyos yung Sodom at Gomorrah, yung 2 bayan doon. Lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba'y iyong lilipunin kasama ng masasama. Noong unang panahon, may isang maaral sa may San Fernando. Sinasabi niya na puputok ang pinatubo ay kaparusahan ng Diyos. Sabi ko, hindi pwede niya. Pag ang Diyos ay nagparusa, hindi kasama yung matuwid. Pero doon sa mga pinatubo, lahat naman ay tinamaan ng mga pinatubo. So yun yung natural na pangyayari. Sabi ko, walang kinalaman sa pagpaparusa ng Diyos. Ang tanong ni Abraham, ang mga banal ba yung lilipunin kasama ng mga masama? Halimbawa, may 50 banal sa loob ng bayan. Lilipunin mo ba at di mo patatawan ang lugar na yun? Alang-alang sa 50 banal na nasa loob mo. Malayang gagawa ka ng ganito, ng banal ay yung patayin kasama ng masama. Ano pa ang banal ay makatulad sa masama? Malayang mangyari yan, hindi magagawa ng pagpit ng hukom ng buong mundo. At sinabi ng Panginoon, kung makatagpo ko sa Sodoma, ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na yun alang-alang sa kanila. Sumugod si Abraham at nagsabi, maaahas akong magsalita sa Panginoon akong alabok at abulangan. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipunin mo ba ang buong bayan dahil sa 5 kulang? At sinabi niya, hindi ko lilipunin kung makatagpo ko roon ng 45. At siya muli nagsalita sa kanya, nagsabi, halimbawa kung may matagpo ang 40, o paano pagmamahal? At sinabi niya, hindi ko gagawin na alang-alang sa 40. Pagkatapos sinabi niya, o huwag sana magkatang Panginoon. At ako'y magsasalita kung sakaling may matagpo ng 30. At sinabi, hindi ko gagawin kung makatagpo ako roon ng 30. At kaya sinabi, may maaas magsalita sa Panginoon kung sakaling may matagpo ng 20. At sinabi, hindi ko nilipunin alang-alang sa 20. Pagkatapos sinabi niya, huwag magatang Panginoon, huwag sasalita na lamang minsan. Kung sakali makatagpo ng 10 niya. At sinabi, hindi ko nilipunin na alang-alang sa 10. So, ibig sabihin, 10 populasyon ng 4 na bayan, wala man tagpo na 10 tapat. Kaya nga nilipon ng Diyos yung Sodom at Gomorrah kasama ng 2 bayan pa. Dahil wala silang tagpuan na tapat na 10 ganyan. So again, sa lugar na yun, yun lang ang tapat. Si Lot lang ang tapat, mga batid. Ngayon, nung sila'y ang bansang Israel ay nasa ilang na. Sila'y pinalaya na ng Diyos. At sila'y nasa ilang na. Malapit na sila sa lupay ng Kanaan. Kung titignan natin,
Ang distansya ng lupain ng Egypto at lupain ng Canaan, malapit lang yun. Pwede mo lakarin yan ng ilang buwan. Pinakamatagal na yun. Malapit lang. Bakit sila nagpag-ikot-ikot sa loob ng 40 taon? Palikot-ikot sila, 40 taon, gano'n tapos siya pumasok sa lupain ng Canaan. Dahil sa bagay na yan, nagsugo si Moises ng 12 spies doon sa lugar para makita nila kung anong kalagayan doon bago nila ito sakupin. Tingnan po natin kung ano nangyari. Kaya ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas at ang taong bayan umiyak ng gabi yun. At nagreklamo lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambahayan, namatay na sana tayo sa lupain ng Egypto. O kaya namatay na sana tayo sa ilang na ito. Yun ang nangyari sa kanila. Kaya bakit kaya tayo nila ng Panginoon sa lupain ito? Upang tayo mabagsak sa taba at ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo magbalik sa Egypto? Kaya sinabi na sa isa't isa, paglagay tayo ng isang pinuno at tayo magbalik sa Egypto. Ang nangyari diyan, yung 12 spies, yung 10 nagsinungaling. Sabi nila, para tayong tipaklong sa harapan nila, kanya. Yung dalawa, si Caleb, at saka si Joshua, sabi na, pwede natin sila pasukin kanya. Pero ang bayan ay naniwala doon sa 10. Kaya ang nangyari, pinatay sila ng Diyos. Lahat ng mga 20 taon pataas, pinatay muna ng Diyos sa loob ng 40 taon. Nung nabatay na sila lahat, doon lang sila pumasok sa lupain ng Canaan. So doon sa 12 espiya, at doon sa buong ng Israel, 2 lang itapat. Si Joshua lang at si Caleb. Nang sila'y pumasok sa lupain ng Canaan, itong 2 lang ito, kasama ng 20 taong pababa, ang pumasok sa lupain ng Canaan. So ngayon, makikita rin po natin na sa panahon na yan, kakaunti lang ang naging tapat sa bansang Israel. Ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises. Ay si Moises hindi nakapasok dahil siya nagkasala. At sila ating akyatin agad at sakupin sapagkat kaya nating lupigin nyo. Lumundag tayo sa 14. Si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jepone na mga kasama ng mga nagsiyasa at taglib sa lupain, pinunit ang kailang mga damit. At sinabi na sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, lupain na aming pinuntahan o paglihim na siya sa atin ay siyang napakagandang lupain. Kung kalugdan tayo ng Panginoon, idadalhin niya tayo sa lupain yun at ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaloy ng gatas at pulot. Huwag lamang kayo maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupain yun, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayo matakot sa kanila. Kaya natin kasi kasama natin ng Panginoon. Ano nangyari? Sabay pinagbantaan siya ng buong sambahayan, nababatuhin sila ng mga bato. At ang kalalati ng Panginoon ay lumataw sa taon ng tipanan sa lahat ng magkat na anak ni Israel. So, 12 lang ang pumasok doon. Sila'y pinarusahan ng Panginoon. Tandaan natin, sinabi nila, mabuti mamatay tayo sa ilang na ito. Kaya minsan, magiging tayo sa ating inihilig, magiging totoo. Sa mamatay na tayo sa ilang na ito, hindi namatay sila. Namatay sila. Basahin po natin. Hanggang kailan magre-reklamo laban sa akin ang masamang kapulungan ito? Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel na kanilang sinabi laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Kung ano ang sinabi niyo sa aking pandinig, ay kayo ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay bumubuhay sa ilang na ito. At ang lahat na nabilang sa inyo, ayon sa inyong kabuang bilang, mula 20 taon, gulang pataas. Nalagreklamo laban sa akin. Ay hindi papasok sa lupain aking pinangako na patigtiran ko sa inyo, maliban kay Caleb, na anak ni Jepone, at kay Joshua, na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabi magiging mga biktima, ay aking papapasukin, at kayo na makikilang lupain na inyong itinakwid. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay mabubuhay sa ilang na ito, at ang inyong mga anak ay magiging palaboy sa ilang na 40 taon, at pagdurusa dahil sa kawalan niyo ng pananampalataya, hanggang sa ang huli sa inyong mga bangkay, mandusay sa ilang. Sabi nila, mabuti mong mapatigil mo sa ilang na ito. So, sila pinatay ng Diyos. So, sino ang tapat doon?
20 pababa. After 40 years, sila ng taon yun. 6 years old na sila, di ba? Nagkaroon na sila ng mga anak. Pati si Caleb at si Joshua, ang nakapasok sa lupain. Yung majority, namatay sila sa ilang. Yun ang dahilan bakit tumikot sila ng 40 taon sa ilang samantang napakalapit lang ng lupain. Pinarusahan sila ng Diyos dahil sa kailang pagkakasala. Yung naging alipin sa Babylon. Ang pagsangis, ang Diyos, naging mapagpanginoon sa Israel sa lahat ng kasalanan nila. Isa lang ang kasalanan na hindi pwedeng pabayaan ng Diyos. Yun ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So dumating ang panahon sa Israel na pati yung templo sa Jerusalem ay ginamit nilang templo sa mga Diyos-Diyosan. At nagalit ang Diyos. So sila pinarusahan at sila maging alipin sa lupain ng Babylon sa loob ng 70 taon. Ganyan. 70 years. Pero mayroon lamang kakaunti ang bumalik. So itong remnant. Sa lahat, obviously lahat na pumunta noon, namatay, 70 years. Kung 20 years old ka, 29 years old ka na kapag mapupunta doon. Dito sa Isaiah chapter 1 verse, kailangan lang po English ito, gusto lang nating mabasa yung remnant. Unless the Lord of hosts, ay lahat, Panginoon ng lahat, ganyan. And left to us a very small remnant, we would have become like Sodom. We would have been made like Gomorrah. Mawawalan. Kung titignan natin ang Sodom at Gomorrah sa panahon na hindi mo naman tatagpuan. Sila lumubog sa ilalim ng Dead Sea dahil sila yung nagunaw. And it shall come to pass on that day that the remnant of Israel and such as escaped of the house of Jacob will never again depend on him who defeated them, but will depend on the Lord, the Holy One of Israel, in truth. The remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. For though your people of Israel be as the sand of the sea, a remnant of them will return. The destruction decreed shall overflow with righteousness, not all return because all have faith in God. So yung bumalik na labi o remnant, yun lamang ang sumasampalataya sa Diyos. Pag tinagnan natin ang nag-isip, pag-aralan natin, mabuti sa ating kaisipan. Yung bumalik sa lupain ng Kanaan, wala silang kaugnayan sa lupain ng Kanaan. Sila pinanganak sa Babylon. Tandaan natin, 70 years yun. So, si Daniel, dinala sa Babylon, 15 years old lang siya. So, plus 70 years. So, 85 years old na siya doon. So, yung bumalik sa Israel, wala silang kaugnayan, wala silang alam sa lupain ng Kanaan. Pero meron silang pananampalataya sa Diyos at naniniwala sila kahit hindi nila alam yung lupain na pupuntahan nila. So, sila may pananampalataya. Lahat ng nagpunta sa lupain ng Kanaan ay sa Babylon, kaunti lang ang bumalik doon. Tapos sabi na sila lahat, 70 years. Kaya ano sa aklat ni Ezekiel, yung sabi yung Valley of the Dry Bones. Ibig sabihin, for 70 years ka nang patay, kung ilalarawan ka bilang bangkay, ikaw ay talagang dry na yung buto mo. Pero sila bumalik, kanya, nagkaroon ng litid at laman. Ibig sabihin, nabuhay muli ang pagsagis na. Sila bumalik sa lupay ng Kanaan. Ito yung kaunti lang. So, palagi ganun ang pattern ng Diyos. Kakaunti lang ang palaging tapat na naglilingkod sa Panginoon. Sa panahon ng ating pakitandaan natin, yung bumalik sa lupay ng Kanaan ay remnant. So yung tumanggap sa ating Panginoon ay remnant of the remnant. Kanya. Yun ang labi ng labi. Yun lang ang sumampalataya sa Panginoon. Kung tutusin, mas magaling pa yung mga bangaran ngayon sa Panginoon. Iglesia ni Cristo, ilang milyon ang miyembro nila. Yung kay Buloy, ganun din. Yung mga denomination, ilang milyon ang miyembro nila. Si Cristo na ating Panginoon, ilang ang taong sumampalataya sa Kanya. Sa loob ng buong bansang Israel, kakaunti lang. Mas masangol pa sila kaysa sa atin. Bakit ganyan? Nakita nila lahat ng miracles na ginawa ng Panginoon. Wala tayong makikita ng miracles ngayon.
Pero despite na meron sila nakita, hindi pa rin sila naniwala sa Panginoon. Sa araw ng Pentecost, bago ipinangalan ng Ebanghelyo, ang bilang ng mga lagad ng Panginoon ay 120 lang. Diba? Hindi natin alam kung ilang ang populasyon ng buong bansang Israel sa panahon na yan. Ilang libo, o ilang libo, o milyon, hindi natin alam. Pero 120 lang ang naniwala at sumampalataya sa Panginoon sa loob ng bansang Israel. Basahin natin. Pagkatapos bumalik sila sa Jerusalem o sa tinatawag na bundok na Maulibo, malapit sa Jerusalem na isang araw na Sabat, lakarin. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid sa itaas, na doon ay nakatira sila Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Hindi ito siya Judas Iscariote, patay na sa dito. Sama-sama itinalaga ng lahat ng mga ito ang kailang sarili para sa pananalangin. Kasama ng mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Sabi niya ng Virgin Mary, bakit meron siyang kapatid? Yung pinaniwala sa atin sa buong panahon ng ating kabataan na si Maria ay Virgin, ito yun. May kapatid sa laman ng ating Panginoon. At ang araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nagkatipo ng maraming tao na may 120. Kasama doon yung 11 apostol dahil namatay na si Judas. So, kaunti lang ang alagad ng ating Panginoon. Panginoon na yun. Ang nangaral sa panahon na yun. Pero yun lang ang mga tao na niwala sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Apostle Paul sa kanyang panahon, sino ang naniwala kay Apostle Paul? Hindi yung mahorya o majority ng mga tao. Hindi. Yung minority. Yung mga tao hindi sikat, hindi mayaman, hindi marunong, etc. Siya mga ordinaryong tao lang. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao ninyo. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi maraming sinilang na marangal o mayaman, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan sa libutan upang kanyang iyahiin ang matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mahina sa libutan upang kanyang iyahiin ang malalakas. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mababa at hinahamak sa sanglibutan, bagay mga bagay na walang halaga upang pawalang sa isa ang mga bagay na mahalaga upang walang sino man magmalaki sa harapan ng Diyos. So, di mo pa mamalaki yung karunungan, yung kayamanan, yung katalagan. Hindi ka pa rin maliligtas. So, sa panahon ng pangalang Ebanghelyo, mga ordinaryong tao lang ang naniwala sa Ebanghelyo. Kakaunti lang sila. Yung majority, as usual, nireject nila ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, sa panahon natin yung ganoon din, kung iisipin natin na tayo, magiging tanyag at marami katulad ng denominasyon, all in our dreams, hindi mangyayari yun. Ang Iglesia ng Panginoon ay distinct, iba, and different from other churches. Ito'y mayroong doktrina na hindi nagbabago. Yung Roman Catholic Church, yung Mormons, Baptists, Methodists, nagbabago yung aral nila from time to time. Kaya meron siya ng convention, para baguhin nila ang aral na gusto ng baguhin. Pero ang Iglesia ng Panginoon, ang kanyang aral ay hindi nagbabago. Ito'y pareho lang sa buong panahon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 1, verse 23, ipinanganak kayo muli, hindi na pining na sisira, kundi na walang kasiraan. Sa pamagitan ng buhay at nanatili salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Malibang lahat ng everlasting tinatawag. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Aral ng Panginoon, simula sa Pentecost hanggang sa pagdating ng Panginoon, pareho lang, hindi siya nagbabago. Yung aral ng Panginoon ay hindi nagbabago dahil ang problema ay hindi nagbabago. Ang problema ng sanglibutan ay kasalanan.
So yung gamot sa kasalanan ay di nagbabago. Yung pa rin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Wala kang babaguhin doon. Yan lamang ang solusyon sa problema ng kasalanan. Hindi natin pwedeng asahan na Iglesia ng Panginoon ay balik kasindami ng mga denominasyon. Yung mga denominations, wala silang interes sa katotohanan. Binabago nila ang salita ng Diyos ayon sa kanilang interes. Kaya binabago nila from time to time. Halimbawa, may mga denominations noon na bawal ang babae ay maging mangarap. Meron ng babae. Sa United Methodist Church, dati bawal ang babae doon na maging pastor. May pastor na babae. Yun ang interest nila. Dahil sa panahon natin ngayon, for instance, meron tinatawag na Women's Liberation Movement. So para maging sikat sila sa mga babae, naglagay sila ng babae pastor. So kailang pagbabago ay sa kanilang interest. Pero sa atin, hindi nagbabago sapagkat isa pa rin ang problema ng kasalanan. Yung ibang mga kapatid, kung sila maging katulad din namin na siya, kung sila maging kasing dami, kasing sikat, kasing yaman ng mga denomination. Hindi bago yun. Kahit sa bansang Israel, meron silang ganung klaseng kaisipan. Basahin natin. Sa unang Samuel chapter 8 verse 5, tayo nagtayo sa 19 and 20. At kaya sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na, sabi na kay Samuel. At ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan, sa iyong magpurap. Umilang ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Tingnan ninyo, ang kalooban ng Diyos, ang bansang Israel ay maging iba sa lahat ng mga bansa. Ang kagusto ng bansang Israel ay maging gaya ng lahat ng mga bansa. Sa verse 19, ngunit maging makinig ang bahay sa tinig ng Samuel kaya sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng mga hari. Upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang mamahala sa amin ang aming hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa aming mga digma. So yan ang gusto nila. Magkaroon ng isang taong hari katulad ng mga bansa. Sa loob ng Iglesia, ganun din. Noong 1850, nagkaroon ng pagkabahagi ang mga kapatid. Dahil may ibang kapatid na ginawa nila yan. Merong grupo ng mga local churches na nag-form ng American Christian Missionary Society na magsusubo ng mga missionary sa lahat ng mga bansa. Yun ay hindi kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng 1906, nagkaroon ng division sa pagitan ng mga Churches of Christ at Christian Church. Pag nakakita kayo ng Church of Christ, tapos meron 1901, yun. Sila yung gumagamit ng panugtong. Sila nagkaroon ng division dahil hindi sila magkontento doon sa pagsamba. Naglagay sila ng pagkapag-ipa doon sa larangan ng pagsamba. 1950 ka 1960, ito yung tinatawag natin liberal. May yung church ay nag-support ng benevolent organization, Bible colleges, at social gospel. Sinasabi nila, hindi lamang kanya ang spiritual na problema ang dapat gawin ng iglesia, kung din yung pangangailangan physical, hindi na. So, nagkaroon ng division. Hindi sila nagtagumpay. Noong after World War II, sabi ni Otis Gatewood, na taga Texas, tayo yung magkaroon ng magtipon tayo ng pera at padala natin sa Germany. Dahil yung mga Germans, hindi sila makikinig sa ibangin hanggat nagugutom sila. Hindi nagtagumpay. Nung nagpapadala pa sila ng tulong, maraming kapatid daw. Nung umunod na Germany, hindi na kailangan ng tulong na wala ang iglesia ngayon. At nagkaroon ng university doon sa lugar na yan. So, ibig sabihin, ito yung mga pagbabago na ginagawa ng mga tao na hindi mananatili dahil galing sa Diyos. Ang interest ng Diyos, hindi siya ganun bagay. Ang interest ng Diyos ay sa ating mga puso, na meron talaga tayong pananampalataya sa Kanya, kaysa sa bilang ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Gusto ng Diyos ang lahat ng mga tayo maligtas, pero alam niya, hindi mangyayari yun. Dahil ang mga tao ay hindi maging interesado sa kaligtasan na binibigay ng Diyos. Bilang pamuli, basahin natin ito.
Sa Lucas chapter 18 verse 6, sinabi ng Panginoon, pakinggan niyo, sinabi ng masamang hukom. Hindi mabibigyan ng Diyos ang katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi. Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa iyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Pwede niyo ang tanongin ko ng Panginoon. Gayman, pagparito ng anak ng tao, ang ating Panginoon, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Yun ay tanong ng Panginoon. Pagbalik ko kanya, makakatagpo kaya ako ng mga tao na sumasampalataya sa akin. So isipin natin ang kaisipan ng Diyos. Sa iba pang Panginoon sa atin, gusto niya tayo magkaroon ng pagkakata, tayo maligtas, na sino man ang di mapahamak. Pero iba naman ang kaisipan ng tao. Ang kaisipan natin ay hindi katulad ng kaisipan ng Diyos. Kaya kakaunti lang tayo maniligtas. Kung tayo kakaunti lang, kung tayo malungkot, mula nung una hanggang ngayon, yun pa rin ang magiging trend sa paglalangan ng pananampalataya. Kakaunti lang talaga masusumpong ang maniligtas ng Panginoon. Hindi dahil sa ayaw ng Panginoon, kundi ayaw ng tao. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Huwag tayo malungkot. Ganun talaga. Nalulungkot din ang Diyos eh. Sa lahat ng nilalang niya, hindi lahat ay maniligtas. Ironically, sa lahat ng mga tao, Kristiyano, hindi rin lahat ay maliligtas. So tayo po ay dumako na sa ating